Welcome back sa ating Manong B's Kitchen Luto-Lutoan Vlogs. At nandito na naman tayo sa panibagong edisyon ng ating vlog. So ngayon, ang gagawin natin ay maha. Pero hindi ito maha blanca, kundi maha gelatin. Ito yung maha na creamier, cheesier, cornier, milkier na maha gelatin. Bakit gelatin? Kasi mostly ang ating mga misis or yung mga gumagawa ng maha blanca ay sumasablay pagdating sa paggamit ng cornstarch. So para easier na lang ang gagawin, maggulaman na lang tayo. At itong maha gelatin na to, hindi ako gagamit ng gata o hindi evaporated milk. So itong mga ingredients, meron tayong cream style na corn. Okay. Meron tayong whole kernel corn. Meron din tayong condensed milk. Meron tayong evaporated milk, which is Angel. Very sponsor na. At ang ating gelatin na Mr. Gulaman. At meron tayong grated cheese. Okay? Ang una natin gagawin ay magsuot ng maiwagang gloves. Kasi ilalagay muna natin yung mga corn sa ating mga sisidlan o kaya yung mga microwavable nating container. Dahil doon natin ibubuhos mamaya pag naluto na yung ating maha mixture. Okay, ayan. Ito ang ating mga container. Lagay natin ang mga corn. Bud lang. Gusto nila cornier daw. Kasi yung kapatid ko paggabi naghahalongkat ng pagkain sa ref. Sabi niya diet siya. Pero laging gutom. Okay, ayan. Makakagawa tayo ng 5 na container. Totoo lang, mas masarap kumain ng maha pag, or yung kahit anong gelatin man yan or gulaman, yung may mga mangunguya-nguya ka kaysa yung purong gulaman na alam mo lasang tubig. Tsaka para sa bahay ito naman, kung pagkain ng pamilya, huwag titipirin. Okay, kahit naman yung panghanda, huwag nang titipirin para hindi kayo mabulaan sa tinitipid nyo. Hindi ko sure kung pantay-pantay yung dami, pero syempre nararamdaman ko naman. Ayan, dami na yan. Then pusin natin ang corn. So, dagdag-tugtig. Dagdag. Para lang tayo naglalaro. Then yung mga natirang sabaw, ayan, lagay natin. Gagamit din tayo ng 3 cups ng water. Kasama na yung sabaw ng whole kernel kanina. Lagay na natin dyan. Okay, then lagyan natin ng cheese muna. Saan yung cheese? Grated cheese. Yung ating container. Kunti lang. Ito yung maha gelatin na nag-aagaw ang tamis, konting alat, dahil sa cheese. Pwede mo rin ilagay sa harapan natin, sa ibabaw mamaya. Yan. Rich in calcium. Rich in calcium ang cheese, but high in sodium. Kasi maalat-alat. So, ayan. So, syempre, tatanggalin na natin ang ating plastic gloves at ilalagay mo na sa gilid ang ating cheese. Okay na lang sa gilid itong mga container para lang tayo naglalaro ng bahay-bahayan. Then ang mahiwagang casserole. Tayo sa ating mahiwagang lamesa. Ay!
Ating mahiwagang casserola. Nandito na yung ating 3 cups of water kasama nung syrup ng ating full kernel. Okay, nandiyan na siya. So ilalagay natin ang ating cream style na corn. Cornier talaga. Corny na baka may nagtatanong, any brand po pwede nyo gamitin. Medyo luin lang natin konti. Then, ilagay natin ang ating condensed milk. Hindi pa ako gagamit ng sugar dito kasi meron tayong condensed. Ayaw din nilamin kasi na masyadong matamis. Kasi mga diabetes. Magka-diabetes daw sila tatama. Cowbell, hindi yan sponsor. Ang ating evaporada. Hanapin natin muna ang dulo. Ito. Yan, sangka ng evaporada. Actually, itong Angel masarap siya, malamis-lamis. Hindi siya yung katulad ng ibang iba. Then, yung ating gulaman. Okay. Sa isang Mr. Gulaman na hindi sponsor, lagyan namin 6 tasas ng water. So, ako ang ginamit ko ay 3 cups ng water and then yung syrup and then may milk tayo plus 1 cup plus yung condensed. So, total ng 6 cups. So, ngayon hindi ko mabuksan. Pagunting natin sa harapan natin videographer na maganda. Okay. Kahit anong kulay pa, ako gusto ko lang white para social. Para talaga itunaw nyo muna bago nyo isalang sa apoy mamaya. Ayan. Mr. Gulaman na gelatin. Unflavored gelatin. May mga flavor din yan. Mayroon silang lychee, pang buko pandan. So, di siya sponsor ha. Binili lang namin yan. Murang-mura lang yan. And then, yung ating cheese. Lagyan na natin yung kalahati nito para mamaya meron tayo lagi sa ibabaw pa. Gusto nila maraming cheese dito sa bahay. Akala mo nagpapadede. So ayan, haluin muna, make it sure na tunaw ang ating tunaw yung gulaman bago isala para hindi siya magtubo. Okay? So after nito, isasalang na natin at papakita namin kung paano siya habang nakasala. Wait lang po, konti. So ito, isalang na natin sa tamang medium fire. Pakuluan natin. Yung hindi kulong-kulo habang hinahalo para hindi masunog yung ilalim. Dahil meron siyang cheese. So ayan, halo-halo lang. Tsaga-tsagaan kung gusto nyo makakain ng masarap. So ayan, mga kamanong beef. Medyo nalalapot talaga siya dahil sa gelatin. So after nito, ililipat na natin sa mga container. Mainit na to, medyo kumulo na siya. So huwag masyadong kulong-kulo para hindi magbula-bula. Okay? Ito, sasalin na natin sa ating mga container. So ito yung isang container natin. Stop. Okay, so ayan, pag salin natin lahat sa mga container and mamaya lagyan natin ng cheese. Okay?
So ito mga kamano, lalagyan natin ng mga extra na grated cheese yung ibabaw sa lahat ng ating mga nagawang gulaman. Okay, bud lang, kunwari, konti-konti. Okay. Bud. Yan. Then ipapalamig muna natin to sa para hindi masira ang ating ref. Ipalamig muna natin sa electric fan bago natin ilagay sa ref. At mamaya titikman natin pag firm na ang ating Maha Gelatin. Hello Ma! Ito nagpapa-order kami ng Maha Gelatin. Creamier na, milkier pa, Cheesier. cornier pa, Cheesier. cheesier pa. 100 lang pag yanera. 150 pag tab at 200 pag utang. Hindi na, baka mamatay pa yun. Bumula pa bibig yung pag-inom niya. So ayan, welcome back dito sa Mahiwagang Lamesa. At kung pinakuha ko na sa aking kapatid ang pinalagay namin sa ref na Maha Gulaman Gelatin. Bahala kayo kung ano gusto nyo sabihin. At titikman natin kung totoo nga bang creamier, cheesier, cornier, milkier yung ating Maha Gelatin. Ito na siya. Kung magalaw-galaw pa yan. Ayun, tamang-tama lang yung tamis tsaka yung lasa ng cheese. At hanggang sa susunod nating vlog, kita-kita ulit tayo sa isang panibagong kabanata next time. Bye-bye!